Hi, this is Pam. Today is September 24, 2025. So, gusto ko lang ikwento sa inyo habang ako ay nananahi. Gumagawa ako ng um, ano lang to? Gumagawa ako ng kurtina para sa lababo namin. Gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit gusto kong mag-abroad. Bakit napagdesisyonan naming mag-asawa na mag-abroad kahit sino sa aming dalawa. So, nag-umpisa to noong pandemic. Nung pandemic, nandoon kami sa Siargao, doon kami nakatira. Kasi lumipat kami, galing kami dito sa Olongapo City, yung hometown namin. Lumipat kami sa Siargao kasi may property doon yung mother-in-law ko. So, kesa paupahan namin, naisipan namin na doon manirahan at doon gumawa ng kabuhayan. So, bakit ba namin naisipan nung nag-pandemic? So, kasi nung pandemic, 'di ba, parang ang dali-dali ng buhay. Hindi mo alam kung kailan ka kukunin ni Lord, ganun. So, parang na-realize ko na tumatanda na kami. Although, okay naman yung income namin dun sa Siargao. Maganda naman yung income kasi nga nagkaroon ako ng isang maliit na negosyo doon. So, okay naman yung financial namin doon. Kaya lang, nung nag-pandemic, kasi yung mother ko, nasa Canada siya. So, ako kasi, nag-iisa akong anak. And, parang na-realize ko na tumatanda na yung mama ko. So, marami na siyang nararamdamang sakit, ganyan. So, gusto ko naman na makasama siya um, habang okay pa siya, yung ganun. So, yun. Um, Nung pandemic, sinimulan namin na mag ayos ng mga requirements, kumuha kami ng passport, kahit malayo kami, nandoon kasi kami sa Siargao Island, so isla siya. Kailangan namin pumunta ng city para doon kumuha ng passport. Apat kami. Ako, tapos yung dalawa kong anak, tapos yung asawa ko. Nag-renew kami ng passport mag-asawa, tapos yung dalawa naming anak, kinuha na namin ng passport. So, ayun na nga. Nung kumuha na kami ng passport, nag-i-inquire kami kung anong pathway ang pwede naming um, kunin or gawin para makarating doon sa lugar ng aking ina. Um, yung asawa ko, meron siyang experience sa welder siya. And then, pero nung lumipat kami ng Siargao, tumigil siya sa work kasi wala namang welding doon sa city. So ako ang nagtatrabaho, pero kahit na wala siyang trabaho, tumutulong siya sa akin sa bahay, at saka kapag may trabaho ako, siya yung nag-aasikaso. And then, hindi sana kami aalis ng Siargao, kaya lang nga habang nag-aayos ng papel, kaya lang nga nung 2021 ng December, nagkaroon ng super typhoon. So yung super typhoon na yon ay si Bagyong Odette. So doon sa Siargao Island mismo yung sentro ng bagyo. So ang nangyari, na-wash out lahat yung mga bahay, mga building. So talagang total 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 disaster siya. Ang kaanuhan lang doon, kahit na ganun yung nangyari doon sa island, walang mga namatay.
kahit na ganun yung nangyari. Kaya lang nga, after ng bagyo, nawalan ng kuryente, walang signal, so hindi kami makatawag or sa outside world, kumbaga ganun. So hindi alam ng nanay ko kung ano nangyari sa amin kasi nga sa balita, puro yung mga bahay, talagang yung bahay namin doon, yung pinakaharap ng bahay namin, siya, na okay naman siya, kaya lang tumutulo. Pero yung likod ng bahay namin, talagang nilipad ng hangin yung bubong niya. So, ayun. Nung after ng bagyo, kinabukasan, syempre, bumabagyo, di ba? Tapos, kinabukasan, sobrang init. Um, ilang araw na hindi makadaan yung mga sasakyan kasi nagbagsakan yung mga puno. So, mahirap yung inumin yung tubig. Tapos sa grocery, halos wala nang mabili. Bigas, kumbaga nagpanic buying yung mga tao. Tsaka kasi yung mga ibang bigas, mga nabasa. So, yun. Parang kulang na sa supplies. Parang na ganun. Kasi kinabukasan, ang ginawa namin, namili kami ng tubig, namili kami ng Tapos mga sumunod na araw, halos parang wala ka nang mabili. Kasi nga, kiniklearing pa yung mga daan, ganun. And then, dahil nga, kinabukasan nun, sobrang init, parang nagkasakit yung mga anak ko. So, kahit na meron kaming pera, yung pera ko kasi nasa bangko. So, syempre walang kuryente, walang mga signal, walang kahit hindi kami maka-withdraw ng pera. So, yung pera na hawak ko, ang last na money na hawak ko, 1,000 pesos na lang. As in, 1,000 pesos. Tapos yung anak ko, may sakit siya. Nagkasakit yung mga anak ko, inuubos, sinisipon, ganun, nalagnat. Parang kinakabahan ako na, baka mamaya lumala yung sakit, wala kaming mapuntahan, wala kaming pera, ganun. Tapos, buti na lang, kahit ganun na, kasi beautician nga ako, di ba? So, yung kapitbahay namin, foreigner yung kapitbahay namin, nakuha pang nakuha pa niyang magpa-service. So, kumita pa ako. Di nadagdagan yung pinambili ko ng namin, pangangailangan namin. And then, nung feeling ko na parang, kasi yung mga foreigner, yung mga turista, nagsisilikas na sila eh. Meron kasing C-130, kumbaga yung nagdadala ng mga rasyon, mga relief. Doon sila sumasakay. Kasi, pati yung nasira kasi yung nasira yun sa airport. So, ayun. Yung kapitbahay namin, meron siyang sasakyan na pang service. Napagdesisyon na namin mag-asawa na lumikas. Iwan muna yung bahay namin. And then yung father ko, naiwan siya doon sa bahay. So, pagdating namin doon sa airport, so, nakisabay lang kami kasi yung kapitbahay namin, may ihahatid yung amo niya, ihahatid niya doon sa airport. So, hindi namin sure kung makakasakay kami ba kasi may mga priority, tapos maraming mga nakapila na gusto ngang umalis, mga turista, ganun. So, priority yung mga turista. Tapos, yun nga, sumabay kami dun sa kapitbahay namin na may sasakyan na may ihahatid sa airport. Pagdating namin dun sa airport, ang pera ko lang talaga is 1,000 pesos. So, pagdating namin sa airport, ang daming nakapila.
So, yung iba raw, dun na natutulog. Dun na sila natutulog para lang um, maka makasingit sa pag-alis. Makasingit sa sa plane. Kasi parang, syempre, yung mga turista hindi sila taga ron o saan sila walang hindi ka maka tawag dito, hindi ka maka withdraw ng pera kahit may GCash ka, wala ka naman signal, hindi ka kahit makapag-charge ka, kasi yung iba nakakapag-charge sila ng phone, merong mga may generator, nakiki-charge dun. Hindi ka naman ng pera mo kasi walang yung mga ATM machine, mga ganyan. Hindi ma-open, walang signal, ganyan. Nung dumating kami doon sa airport, di ang haba ng pila. Tapos, dumating na yung C-130 hop, mga after lunch ata yun, mga after lunch. Maaga kami pumunta doon. Tapos, nagbaon lang kami ng pagkain namin, tsaka tubig. Tapos, nagdala lang kami ng konti namin gamit kasi nga hindi namin sure kung makakasakay kami. Nung paalis na yung sabi doon sa airport, raw, puno na daw yung listahan. So, hindi na kami makakasakay, ganun. So, ang na lang namin is either doon kami matutulog sa airport or mag-aantay kami ng sasakyan para babalik uli doon sa General Luna, doon mismo sa bahay namin. Nung nandoon na kami sa gate, yung asawa ko ako kasi hindi ako masyado nakakaintindi ng Bisaya, yung salita nila doon. Tapos, pero yung mga anak ko, yung lalaki, nakakapagsalita na siya ng Siargao nun. Tapos yung asawa ko nakakaintindi, nakakapagsalita din siya. Yung asawa ko kasi, siya, American. So, half Filipino, half, siya, American. So, hindi kami, kumbaga, napagkamalang kaming turista. Tapos nung nag-inquire ako doon sa may guard, sa may, labas ng airport, Tagalog ako magsalita. So, sabi nung guard doon na, puno na po yung yung hindi na pwedeng sumakay. Sabi ko, pwede po bang kami sa susunod po na i-priority kami. Tapos nung di pumipila na yung mga tao. Pumipila na sila. Tapos biglang lumabas yung isang doon. Yung sa loob ng airport. Lumabas yung mismong parang mga sundalo na sa C-130. Sabi, pwede pang makasakay ang parang 20 katao, parang ganun. Tapos nung sabi ko, syempre nag-aantay kami mismo dun sa labas ng gate. Sabi ko, pwede po ba kaming namimili na yung guard kung sino ang syempre dahil Tagalog ako magsalita, tapos yung asawa ko mukha siyang foreigner kasi half nga siya. Hindi siya mukhang local. Pinasingit kami sa pila. So nung nakasingit kami sa pila, ayun, nakasakay kami. Nakasakay kami sa C-130. Yung C-130 nag-drop pa siya nag-stop over pa kami sa Cagayan. Bago kami, after ng Cagayan, nung nandoon na kami sa Cagayan, may charge yung phone ko kasi nakiki-charge ako doon sa kapitbahay namin na foreigner na merong generator. Di nung nandoon na kami sa Cagayan, nakontak ko yung nanay ko. Ayun na, nakontak ko siya na nakasakay kami, pauwi kami dito sa bahay namin. Kasi yung mga bata kako nagkasakit. Wala kaming kapera-pera, wala kaming cash. Ganyan. Tapos nung nakarating na kami sa Manila. Ang problema ko naman, papasahin namin. Kasi sa Manila,
ewan ko saan ba kami lumapag, basta doon sa base ng ano ng mga sundalo, doon kami ano parang Pasay ba yun? Tapos wala akong kapera-pera na yung 1,000 lang yung cash ko. Hindi ko alam kung kakasya ba yun hanggang makasakay kami. Kasi walang mga paglapag namin, walang ATM machine. So hindi namin alam kung saan kami magtaan. So nagdesisyon ako na pwede pala sa Grab, nag-taxi kami, nag-Grab kami. May laman yung GCash ko. Yun yung pinambayad namin. Nakasakay kami sa bus. Yun na. So, nung nag-ano na kami, nakauwi na kami dito sa bahay namin, walang-wala kaming mga gamit namin. Syempre, wala yung mga gamit namin. Namili pa kami ng mga gamit. Ganito, ganyan. Ang hirap mag-adjust kasi parang nagkasakit yung mga ano kasi dahil sa climate. So, yung klima, kumbaga ganun. Tapos, December yun, 'di ba? So, yung mga anak ko nag-aaral. Kahit module sila, nag-aaral sila doon sa General Luna sa Siargao Island. I-transfer namin yung anak namin. Ganun. Tapos kasi hindi namin alam kung gaano katagal magre-rehabilitate yung isla. Kasi grabe yung pinsalang nangyari doon. Ayun na. Tapos, napagdesisyonan na namin na magstay na lang dito. Kung nasan kami ngayon sa Olongapo. Pag uwi namin dito sa Olongapo, yung asawa ko, bumalik siya sa dati niyang work. Tapos ako naman, kung ano yung trabaho ko doon sa Siargao as a beautician, tinuloy ko naman dito. Pero, puro home service lang. And then, tapos yung kaibigan ko, 2021 ng December, 2022 ng March, niyaya ako nung kaibigan ko na mag-enroll sa caregiving NC2. TESDA siya. So, siya, TWSP. Yung merong yung libre tas may allowance. So, niyakag niya ako. Di nag-aral naman kami. Sumama ako, nag-aral kami. Kaya, naging caregiver ako. So, kaya beautician caregiver ako. Noong 2022. Tapos, ayun na nga, ang daming mga, yung asawa ko, natawagan siya na para sa mag-apply sa Canada. Kaso hindi pinalad. Hindi tawag ito, hindi siya natanggap siya ng employer. Kaya lang nga yung mga requirements, kasi that time 2023 na yata yun, 2023 nagbago yung mga rules and regulations ng Canada immigration. Naghigpit siya. Kung dati pwede na pwedeng employment certificate, nung time niya hindi na pwedeng, kahit kailangan meron kang SSS, ganon, yung trabaho na binabayaran ng kumpanya. Kumbaga, yun yung another proof nila. Naghigpit nga, ganon. Kahit na meron naman siya meron siyang experience. Kaso, kasi yung trabaho ng asawa ko, contractor, yung subcon siya. May contractor siya, tapos
may hawak sa kanya. Basta subcon siya. So, ang payment sa kanila per gawa, hindi hindi per day. Yun, ganun siya. Tapos hindi rin binabayaran ng amo niya yung mga insurance niya. So siya ang magbabayad ng sarili niyang insurance. Kaya ganun, kahit na 4 years na siya doon sa work niya, 5 years ganun, 5 years na siya sa work niya, hindi na honor kasi nga walang mga benefits na binayaran yung employer niya. Although nagbigay naman ng employment certificate yung boss niya, kaya lang nga hindi. So ayun, another tawag dito, nakaka-disappoint, parang ganun. Siguro talagang hindi para sa amin yung na yun. And then tapos ang sumunod naman na ginawa namin, kami, kasi that time pwede pang mag-apply yung tourist sa Canada. Turista ka, pwede ka mag-apply ng working permit. So ayun, sinubukan na naman namin na mag-tourist visa kaming pamilya. So 4 kami. Nakapag biometrics, na kami. Tapos nakapag-submit kami ng application, mayroong sponsorship kasi siya ang nag-invite sa amin yung nanay ko tapos yung stepfather ko. And yung sarili lang, hindi kami nag-agency. So ako lang yung nag-fill up, ganyan. Tapos yung mga requirements, kung ano yung mga requirements na kailangan, yun. Kung ang naging decision is hindi kami na approve kasi dapat pala yung nilagay ko doon sa application namin, 3 months yung nilagay ko kasi mag-i-stay. Dapat daw, sabi nung nag-inquire ako sa agency, dapat daw ang nilagay ko is 1 month lang. Tapos 1 month lang, tapos dapat yung statement, yung bank statement ko, yung pera dapat sa ibang, yung deposit niya is local. Ang nangyari kasi, syempre yung nanay ko nagpadala dun sa bank account ko, so from international to diretso dun sa bank account ko, na rin yun ng immigration, kaya hindi kami na approve. So talagang nakaka-disappoint na hindi kami natuloy. Parang ang daming mga way na dapat nakarating na kami doon, pero hindi kami na tuloy. Yun. Pero sabi nga nila, habang may buhay may pag-asa. Kaya try and try, 'di ba? Try and try until you succeed. Maikli lang kasi ang buhay, so kailangan you have to live to the fullest, kumbaga. And then ayun, kaya hanggang ngayon hindi pa rin kami nakakaalis. So ayun ang istorya ng namin, kung bakit kami mag-abroad. Yung nanay ko kasi may edad na siya, tapos merong yung nanay ko, nagkaroon siya ng mild Bell's palsy, and then may osteoporosis yung mother ko.
So, gusto ko nandun ako sa tabi niya na. Nandun ako sa tabi niya. Kasi, simula nung bata ako, wala pa akong 1 year old, wala na si mama ko sa tabi ko. Kumbaga, iniwan niya ako sa mga tita ko. Sa tita ko, yun yung nag-alaga sa akin. Pero, kahit ganun, hindi nagkulang yung nanay ko sa akin. Sinuportahan niya ako. And, kaya, ngayon na siya naman yung may edad na at meron na siyang mga nararamdaman, gusto ko, ako naman yung mag-aalaga sa kanya. Yun yung dahilan. Ang napag-usapan namin ng asawa ko, yun nga, na gusto ko pumunta kay mama. Syempre, hindi ko naman din sila maiwan. Kaya, nag-decide kami na doon na lang kami titira. Pero sa kasamaang palad, hanggang ngayon, wala pa rin positive Kasi, syempre, hindi naman din ganun kadali. Dahil kailangan mo ng financial, di ba? Malaking pera yung kakailanganin para maka-apply. Alam mo yun, kahit gustong gusto mo na, pero syempre may plano si Lord. Jesus takes the wheel, baga ganun. Kung anong pagkaloob ng Panginoon, kung tutuusin, kahit ganun yung nangyari, tuloy pa rin. Marami pa namang paraan. Di ba nga, sabi nila, kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, maraming dahilan. Ganun. And then, pagka ganyan na may mga disappointment or may mga hindi magandang nangyayari, lagi ko na lang iniisip na, alam mo yung kanta ni Bob Marley na, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Ganun. Kaya, until now, sumusubok pa rin kami ng pathway kung saan kami pwede. Hindi kailangan, wala sa bokabularyo natin ang pagsuko. Kumbaga, yan. Kahit sino na lang muna ang mauna sa amin sa aming apat, okay lang. Kasi kapag may nauna na sa amin, madali na lang sumunod yung iba. Ganun. So, sa ngayon, hindi pa rin titigil. Hindi pa rin titigil. Sumubok. Yung nga, 'di ba? Yung mga bilyonaryo nga, 'di ba? Ilang failure yung nangyari sa kanila bago nila nakuha yung bago nila na pagtagumpayan ang kanilang tinatamasa ngayon. So, ganun din kami. Yun lang. Yun yung aking kwento kung bakit gusto kong mag-abroad. So, ayun. So, sa mga future na video ko, malay nyo sa susunod kong video, ang video ko nandoon na ako sa Canada, kasama ko na yung nanay ko at ang aking buong pamilya, in Jesus name. So it's a law of attraction, i-claim natin yan in Jesus name, diba? So that's all. Yun lang po, na kwento ko lang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si
time. Bye! Thank you!